Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga alagang aso ng isang mag-asawa mula sa Buanga del Norte nakahanap daw ng kamatch sa isang matching. Alamin natin ang kwento ng pagkakaibigan ng mga aso at ng unggoy na si Moy Moy. A dog is a man's best friend daw. Pero ang best friend ng mga asong ito mula Gutalak sa Buanga del Norte, hindi raw tao kundi isang unggoy. Birbis silang nakikipag-bonding sa matching. Ang mga aso at ang BFF nilang unggoy na si Moy Moy, mga alaga ng mag-asawang Dodong at Ching. Taong 2017, ang kupkupin daw nila si Moy Moy nang makita nilang mag-isa ito sa bukid. Nakita po namin si Moy Moy nung nag-uma kami sa kinakahol ng aso. Papakawalan namin sana sir, pero maliit pa kasi. Kaya hindi siya mabuhay kung ibalik namin sa forest. Kaya inalagaan muna namin para siyang bata. Tapos naghihingi ng pagkain kapag gutom. Hindi naman ako nahirapan sa pag-alaga ng unggoy kasi mabait naman siya. Si Moy Moy napamahal daw sa mga kumupkup sa kanya. Kaya kahit ibalik man daw nila ito sa gubat, umuwi pa rin daw ito sa kanilang tahanan. Gusto na niya at napamahal na din namin. Parang anak na. Tinuring namin. Wala kasi kaming baby. Kapatid naman daw ang turing ni Moy Moy sa mga alagang aso na mag-asawa. Parati niyang kasama yung aso ko. Kung saan kami magpunta, kama niya pagtulog sa gabi. Kaya napamahal na din siya sa aso. Yung mga monkeys naman, very intelligent animals yan. Social animals sila. So sanay sila na may mga kasama silang ibang mga hayop na kagaya nila. So dahil si Moy Moy, wala naman siyang kasamang mga unggoy, baka rin natutunan niya rin na itong mga aso na to, yung mga kasama niya. Pero batid ni Dodong na sa pag-viral ni Moy Moy, maaari ito bawiin sa kanya ang alaga. Kaya handa raw siyang magproseso ng mga kaukulong papeles para maging legal ang pag-alaga niya kay Moy Moy. Willing ako na i-process si Moy Moy kasi ayaw ko talaga ibigay sa iba yung alagaw ko kasi alam ko na may kakayahan ako na mag-alaga kay Moy Moy. Since juvenile pa lang yung unggoy, nasa kanila na hindi na yun basta-basta pwedeng i-release sa wild. Masyado na siyang sanay na nanggagaling yung resources niya dun sa tao. Sa batas lang naman, merong mga proper processes para mag-handle or mag-keep ng wild animals. So depende naman dun sa DNR kung paano sila magdi-deal with this. Napakahalaga talaga si Moy Moy sa amin kasi wala kaming anak. Para na ding tao na parang napamahal na namin. Pero may ideya ba kayo kung anong klaseng unggoy si Moy Moy? Kuya Kim, ano na? Si Moy Moy ay isang Macaca fascicularis philippinensis o Philippine long-tailed macaque. Endemic ang mga unggoy na ito sa kagubatan, bakawan at kabundukan ng Pilipinas. Sila ay mga omnivore, ibig sabihin, kumakain sila ng halaman at hayop. Maliban sa mga prutas at dahon, kumakain sila ng insekto, alimango at maliliit na hayop. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa mga may nakatakdang international travel dyan, lalo na't malapit ang holidays, siguraduhin yung safe ang inyong mga passport. Ang isa kasing nakilala namin, nangambang hindi matuloy ang kanyang biyahe abroad dahil ang kanyang passport inamag. Abot langit ang pangamba ng taga-Mandaluyong na si Juan Tiza. Ang kanyang bakasyon sa Thailand kasi, baka raw mapurnada. Ang mga pahina kasi ng kanyang passport, inamag. Pinahanap ko po sa kapatid ko yung passport ko. Nakita po namin sa maleta. Pagka-open po, biglang nakita niya po malamig tapos ang daming amag. Siguro po nanggaling po yung amag kasi na-stuck po siya sa maleta tapos nasa isang storage room lang siya. So yung humid siguro hindi siya naging okay. Sinusubukan pa raw ni Juan Tiza na alisin ang mga amag. Nag-research po agad ako nun kung paano siya mawala and then pinunasan po siya ng clean cloth and then nawala. Pero may ibang part talaga na color black na, hindi na siya kayang punasan. Magagamit pa kaya ni Juan Tiza ang kanyang inamag na passport? Kuya Kim, ano na? Ayon sa DFA o Department of Foreign Affairs, ang isang inamag na passport damaged o mutilated na raw. Ayon sa implementing rules and regulation ng
new passport law of 2024, ang isang damaged travel document ay isang travel document na nabago ang kanyang physical na anyo o estado dahil sa regular wear and tear, negligence, defacement at other circumstances. Sa case ng mold damage, pwede po ito makonsidera as mutilated o damaged. Kaya ang payo nila, Kung gusto po natin na hindi maantala ang ating biyahe, mas maigi na po na i-renew na lang ang ating passport. Meron tayo yung usual appointment process natin, may dagdag lang na requirement ng affidavit of mutilation. bagay daw na agad namang ginawa ni Wandisa. Ang hinanda ko po is also yung affidavit of damage. In-rush po kasi yun so 5 days pwede nang makuha. Ang Thailand getaway ni Wandisa, sa awa ng Diyos, natuloy. Mahalin niyo yung passport niyo kasi parang ito yung pinaka-importante lalo na kapag mahilig kayo mag-travel. Sa mga travels o biyahe, linalagay ko lang po yung passport sa isang ziplock. At yung iba po, pwede natin po lagyan ng silica gel para hindi po mag-accumulate yung moisture. Ang ating mga passport hindi lang basta valid ID, isa itong travel document. Kung wala ito, hindi tayo legal na makakalabas ng Pilipinas at makakapasok sa ibang bansa. Pero alam niyo ba kung gaano kalakas ang passport nating mga Pilipino? Ayon sa Global Passport Ranking ng Henley & Partners, ngayong 2025, nasa 76th place ang pasaporte nating mga Pilipino. Ibig sabihin, pwede tayo makapasok ng visa-free o meron tayong visa on arrival access sa 64 na destinasyon sa buong mundo. Kung ikukumpara sa ranking nung nakaraang taon, mas mababa ito ng 3 spots. 73rd kasi ang place natin noong 2024. Ang passport naman ng Singapore pa rin ang nangunguna sa naturang passport ranking. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Viral online ang video ng isang nagtangkang mag-paraglide sa Rizal. Sa halip kasi na lumipad sa ere, ang mga paraglider sa puno ang bagsak. Alamin natin ang buong kwento sa likod ng videong ito. Adrenaline rush ang dala ng extreme sport na to. Sa pamamagitan kasi ng isang lightweight canopy na parang parachute, makakalipad ka sa alapaap. Abot langit ang saya na dala ng paragliding. Sa kanyang birthday, si Royeth nag-paragliding sa Cardona, Rizal. Nung nasa taas na kami, medyo malakas po yung hangin. Nag-decide po yung pilot na mag-land muna kami sa saglit. Pero sa kanila raw muling paglipad. Bigla pong humina yung hangin. Nung umiikot-ikot na po kami, hindi po makapag-land dun sa kung saan po kami nag-take off. Para sa kanilang seguridad, ang pilot nag-desisyon lang daw na mag-emergency landing. Doon na po siya nag-emergency land may sa may mga puno po. Dahan-dahan kaya hindi naman po nakakakaba. Doon na po kami na-stuck ng 5. Siguro na-stuck po kami mga 5 minutes. Medyo nakataas yung pa ako. Doon ako medyo slight na kinakaba. Pero nire-relax ko pa rin yung sarili ko. Kasi may mga kasama naman po kami na bumaba rin po agad. Sa kabila ng nangyaring aberya, buo pa din daw ang loob ni Royeth na muling subukang lumipad. Third time's a charm nga ba? Naghintay po muna kami na gumanda. Inabot po kami hanggang hapon po. Kasi gusto ko po talagang ma-experience na magtagal po dun sa ere. At ang kanyang third attempt, success. So maganda po yung third take-off namin, naayos na po yung bid. Hindi naman na po kinaba. Kasi pag nandun na po sa ere, parang parang dinuduyan lang po talaga kayo. Panatag naman ako kasi yung pilot naman po almost 30 years na rin yung experience. Para naman sa malalakas ng loob na gusto ring ma-experience sa mag-paraglide, may paalala ang eksperto. Siguraduhin natin yung pagsunod sa mga safety protocols tulad ng mga free flight checks ng equipments, paggamit ng mga certified instructors, at siguraduhin nating maganda ang panahon. Mahalaga rin na ang briefing tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin bago tayo mag-fly and during our flight. Pero may ideya ba kayo kung paanong nakakalipad sa impapawid ng mga paragliders? Kuya Kim, ano na? Alam niyo ba na ang paragliding ay sinimula ng American Air Force pilot, aeronautical engineer at NASA consultant na si David Barish noong 1960s? Ang lightweight canopy na gamit sa pagpaparagliding ay walang engine, kuryente o kahit pabaterya. Ang tanging nagpapagana dito ay hangin.
Ang disenyo nito ay parang pakpak ng eroplano para mas makakuha ng hangin pataas at hindi basta-basta bubulusok sa lupa. At para safe ang mga paragliders, meron din silang backup na parachute tuwing lumilipad. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, hindi makapaniwala ang isang pamilya mula po sa Thailand. Ang kanila kasing senior citizen na kamag-anak na nakahanda ng i-cremate, abay, biglang nagising. Paano nangyari na ang patay biglang nabuhay? Kuya Kim, ano na? Tila nakakita raw ng multo mag-anak na to mula Titsanulok sa Thailand. Ang kanila raw kasing kaanak na dineklara ng patay at nakahimlay na sa kabaong. Bigla daw nagising. Na-videoan pa nila itong gumagalaw-galaw. Ayon sa nakababata nitong kapatid, madaling araw nitong November 23 nang mapansin nilang wala ng buhay ang 65-year-old na matanda. Agad daw nila itong inilagak sa ataul, pinagawa ng death certificate at dinala sa isang templo bago ipakremate. Pero nang ibababa na raw sana ang ataul sa pickup truck, dito na raw nila nadiskubre ang bangkay, muli ngang nabuhay. Kaya agad daw na sinugod sa ospital ang matanda. May mga pambihirang pagkakataon na ang pasyente ay diniklara ng patay, pero biglang muling tumitibok ang puso ilang minuto pagkatapos. Ito'y tinatawag na Lazarus Syndrome. Yun ay pangyayari kung saan yung pasyente na tumigil na yung puso ay sumailalim sa CPR o yung tinatawag nating cardiopulmonary resuscitation. Yung resuscitation ay ginagawa para bumalik yung pagtibok ng puso. Nangyayari ito kapag may natrap na hangin sa chest cavity at biglang nag-release, dahilan para muling gumana ang puso. However, of course, hindi naman lahat nare-revive. So kapag hindi successful yung attempt at resuscitation, dinedeklara ang pasyente na clinically dead. Napakadalang ng kasong ito. Ang nangyari ba sa matanda sa Thailand, maituturing na kaso ng Lazarus Syndrome? Hindi ako completely aware do sa specific procedures, customs and traditions ng kanilang bansa. No, kasi usually sa ating bansa bago yan dalhin for cremation, no, ay nag-undergo na yan ng pag-embalsamo. In that video, mukhang galing sa household, mukhang diniretso na agad sa templo. It's likely na this is not true Lazarus Syndrome. Yung video appears to be a case of mistaken or incorrect declaration of death. Maaring hindi sumailalim yung pasyente sa kumpleto at correct na procedures. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Parang pinatubo ang pumutok na balita kamakailan. Isang bulkan kasi sa Ethiopia ang muling nag-alboroto matapos ang mahigit 10,000 taon. Paano nangyari yan? Kuya Kim, ano na? Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 12,000 taon, pumutok ang Haile Gubi, isang shield volcano matatagpuan sa Ethiopia sa Africa. Naglabas ito ng makapal na ash plume na umabot sa halos 15 kilometro ang taas. Ang binuga naman itong abo, kumalat sa Yemen, Oman, India at Northern Pakistan. Paliwanag ng eksperto, ang pagsabog ng Haile Gubi ay posibleng dulot ng paggalaw ng active lava. Malapit kasi ang Haile Gubi sa Mount Erta Ale, na pinakaaktibong bulkan sa Ethiopia. Erta Ale is a magma lake, as you know. So the magma is not very deep, it is just close to the surface. So this eruption went off with no much earthquake activity, but it was energetic enough to cause very huge plume, volcanic plume in the atmosphere. Bagamat wala pang kumpirmadong nasawi o malawakang pinsala, nagpatupad ng rerouting ang ilang flight sa Africa at Middle East. Batay naman sa datos ng Smithsonian Institute, walang tiyak na impormasyon kung kailan ang huling putok ng Haile Gubi. Pero kung ilang geologic evidence ang pagbabasihan, ang huling pagputok nito ay nangyari 12,000 years ang nakakaraan. Kaya ang biglaang pagputok ng Haile Gubi, nagsisilbing paalala na ang mga bulkan, kahit yaong tahimik lang o walang aktibidad sa loob ng libu-libong taon, ay maaaring magising ng walang malinaw na babala. Kaya laging tandaan, importante na laging maging handa. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.